Magandang oras mga kababayan, mga kagulin boy. Meron tayong bagong video dito. Ito ang sagot ni PBBM sa lahat ng mga isyu at katanungan tungkol sa pag-aresto kanina kay Digong. Ito ang kanyang live press conference na ginawa sa Malacanang nitong gabi lang. Atin panoorin. Courtesy ang video ng RTBM Malacanang. We did this because Interpol asked us to do it. And we have commitments to them, and we lived up to those commitments. Sir, thank you, sir. Second question, sir. Mr. President, sinasabi ng kampo ni PRRD na unlawful arrest daw itong ginawang pag-aresto sa kanya. Well, we followed every single necessary procedure. We had a very good basis on which to serve that warrant and to read him his rights. We followed all the legal procedures that are necessary. So I'm confident that if in further examination, you will find that it is proper and correct. Sir, third question from the MPC. Mr. President, may violation ba ito sa ating soberanya, itong pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte? No. Bakit naman? Dahil consistent naman tayo. Hindi tayo tumutulong sa investigasyon ng ICC. Meron tayong contact sa kanila, natural. Pero no, not on an official level. We didn't help them in any way. The arrest that we did today was in compliance with our commitments to Interpol. It just so happened that came from ICC. But it's not because it came from ICC. It's because it came from Interpol. Pang-apat po na tanong, Mr. President, sinasabi po nila na ito ay political persecution lamang at may kaugnayan din daw sa 2028 elections. Okay, well, I'm sure sasabihin nila yan. But this case started in 2017 when we were still members of the ICC. And it was during the time of former President Duterte. So I don't see how that can be political persecution on my part because it was initiated before I even came into the picture. So that would seem. But once again, we have to recognize that, of course, it's natural for people to lalagyan ng politika, kulay ng politika. Pero sinundan lang natin yung ICC, yung Interpol. Hindi natin kinakausap yung ICC. Marami silang hinihingi sa atin ng mga dokumento, wala kaming binigay. Yun lamang, hindi natin mahindian ang Interpol. Pag sinabi sa atin, tulungan nyo kami, kailangan namin kunin itong taong ito. Dahil, kung maalala ninyo, lahat ng mga tumakas dito sa Pilipinas, kagaya ni Alice Go, kagaya ni Arnie Tevez, kung sino-sino pa, pati naman yung mga human trafficking sa Myanmar, pati sa mga madadamay. Sinong tumulong sa atin para makita natin yung mga ating kababayan na inaapi at ginagamit sa masamang paraan? Ang Interpol. Kaya naman, dapat naman tayo, pagka sinabi sa atin, tulungan nyo kami sa ganito, tumulong kayo. Kaya naman, ganun ang ginawa natin. Maraming salamat, Mr. President, sa paglilinaw ninyo. You want to ask another question? All right, sure. Sir, there are calls for people power. There are, in fact, as we speak, protest actions ongoing. Would you like to address the supporters of the former president? The supporters of the former president? Well, again,
the government is just doing its job. Wala namang, it's not because it's one person or another that we do the things that we do. Maybe sa nung mga nakaraan na mga administrasyon, baka ganun ang ginagawa. Pero para sa akin, hindi naman ganun. Sumusunod tayo sa batas. We are a member of the community of nations. We must live up to our responsibilities, to the commitments that we have made to the community of nations. And that is what's happened here. Politics doesn't enter into it. Bakit? Why that? You know, he's never going to be a candidate for anything. Why go after him? Di ba? At saka 2017 pa ito, wala pa ako. Civilian pa ako noon. Ayan, so yan ang kumpletong pahayag ni PBBM tungkol sa mga batikos ng kampo ni Digong. 2017 pa nga ang kaso na yan na inimbestigahan ng ICC at sibilyan pa si PBBM dyan. At hanggang sa ngayon ay hindi nakipag-ugnayan si PBBM sa ICC. Kaya nga lang, ang ICC ay kumontak sa Interpol at dahil ang Interpol ay ating kasanggayan sa time ng trouble, na meron tayong trouble, ay pwede nating hingian ng tulong ang Interpol sa paghuli ng mga kriminal na nasa labas. Kaya walang magawa si PBBM dyan. Isa pa ay kahit ano pang gawin ay meron talagang napakalaking crime against humanity. 30,000 ka-Pilipino, mga mamamayan ng Pilipinas, pinapatay ng sariling dating presidenteng Rodrigo Duterte. So anong mangyayari? Expected na yan ni Digong na talagang huhulihin siya. Meron ngang kasabihan, who does not pay? Kaya alam niya na pagbayaran niya talaga yan. Kaya itong mga naiwan ni Digong dito ng mga galamay ay dapat wag na lang mag-ingay kasi alam nila ang legality niyan. Merong warrant of arrest galing sa Interpol, galing sa ICC, at ang Pilipinas ay tumulong lang sa Interpol. Klarong-klaro yan. Dahil ang hinuhuli ay talagang merong napakalaging kaso sa International Court against his own countrymen. Imagine, ini-slaughter ang sariling mamamayan mo ng presidente at ng iyong right hand na si Bato de la Rosa. Kaya ang susunod daw na imbestigahan yan 6 months from now, sabi ni Trillanes, ay ang aaristuhin na naman ay si Bato at wala nang iba hanggang kay Bato de la Rosa lamang. Kaya mayroon pang panahon para magtanim ng kamuti si Bato de la Rosa at siguro ay magkaroon naman ng bunga ang mga kamuting kahoy na yan sa 6 months, di ba? Kaya good luck kay Bato de la Rosa. At sa mga bago pa lamang sa ating channel, malaking tulong ang pag-subscribe para palagi tayong mapakinggan at gaganahan sa paggawa ng mga magagandang video na gaya nito. Ako'y magpaalam na. God bless the Philippines at maraming salamat sa lahat.